Kuya Paulo, nasaan ka na ngayon? Kuya Paulo? Anong nangyari, Daisy? Bakit ka umiiyak? Kailangan na naming lumipat. Saan kayo lilipat? Pengcheng, pupunta ako sa tatay ko. Paglaki ko, hahanapin kita. Ito ang pamanang alahas ng pamilya namin. Sabi ng lola ko, ibibigay ito sa magiging asawa ko paglaki ko. Suotin mo muna ito. Ano ang asawa? Siyempre, asawa yun. Paglaki ko, pakakasalan kita. Sige, paglaki ko, magiging asawa na kita. Daisy, aalis na tayo. Nandito na si Mama para sundin ako. Kailangan ko nang umalis. MM. Mamatay ka na, Manny Akis. Nauntog sa akin yung bata kanina. Kinuha ko lang yung cellphone ko kaya. Hoy, teka. Bunso, burahin mo yung litrato. Gago, burahin mo ang mga litrato ko. Ganda, ikaw ba ang nag-book ng taxi? Oo, Manong, sandali lang po. Kung hindi lang ako nagmamadali sa interview, mamamatay ka sa akin. Aalis na ba tayo o hindi? Manong, ngayon na. Manny Akis. Babaeng barbaro. Salamat po, Manong. Resume. Manong, sandali lang. Nakuha ko ang maling bag. Ang agimat na binigay sa akin ng nanay ko, nandito pa sa bag. Daisy. Nay, hindi na ako magtatagal. Pag wala na ako, alagaan mo ang sarili mo. Hindi po, Nay. Mabubuhay ka po, Nay. Ito ang agimat na ipinagdasal ko para sa iyo. Suotin mo ito palagi. Poprotektahan ka nito at pananatiling ligtas. Sige. Pag namatay na ako, ilagay mo ang abo ko sa probinsya natin. Nay. Sayang lang, hindi ko makikita. Ang ikakasal ka na. Nay, pakiusap. Huwag mo akong iwan mag-isa. Nay, pakiusap po. Nay. Marco. Marco, lumabas ka nga, Marco. Tingnan mo ang cute ng baby na ito. Ginang, ma'am. May babaeng galit na galit sa labas. Hinahanap daw ang binata. Para kay Marco. Hindi kaya si Marco ay may ginawang masama sa iba? Hindi naman. Papasukin mo siya. Opo. Ma, okay lang. Marco. Lola. Tita. Kumusta po? Hinahanap ko si Marco. Jade, ma, ano nang nangyari? Ay, ma, ano nang nangyari sa'yo? Lola, ma, anong nangyari sa'yo? Tawagan mo ang ambulansya, mabilis. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi nga.
Hindi naman siguro ganito kasama ang swerte ko. Wala naman akong ginawa. Nakapatay na agad ako ng tao. Hindi kaya ako makukulong. Hoy, nandito ka na. Hintay ka, susunduin kita. Lola. Pasensya na. Ano ba talaga ang nangyari? Ewan ko rin. Doktora, ako yung kanina, kaibigan nung babae. May isang dalagita ang pumunta kay Marco. Hindi ko rin alam kung girlfriend ba ni Marco. Nanay, nung makita siya, sobrang na-excite tapos bigla na lang siyang hinimatay. Kahit girlfriend niya ni Marco, hindi naman dapat ganun ka-excited. Totoo naman, namutla nga sa takot yung dalagita. Si nanay, Nasa loob. nasaan yung dalagita? Kanina nandito pa siya. Ay, kailangan mong magdesisyon kagad tungkol sa pagpapalaglag. Mapanganib kung patagilan mo pa. Pagpapalaglag? Ano ng problema mo, anak? Sabihin mo sa akin. Huwag mong pagsisihan habang buhay dahil sa isang biglaang desisyon. Wala akong pakialam kung nasaan ka ngayon. Umuwi ka kaagad. Ano na naman, Dad? Ikaw ang may gawa nito. Ikaw pa ang magtatanong kung ano ang nangyari. Makinig ka sa akin. Kung hindi mo maayos ang problema kay Sofia, babaliin ko ang mga binti mo. Ang gulo-gulo. Maupo ka. Palagi na lang konti ang miyembro ng pamilya natin. Ikaw at si Marco. Isa lang ang tagapagmana. Ang batang ito, hindi pwedeng ipa-terminate. Paano mo sigurado? Anak ni Marco yan. Nandito na nga sa bahay natin. Isipin mo, sinong babae ang nagluloko, nagdalang tao sa iba, tapos may mukha pa. Humarap sa pamilya ng boyfriend niya. Malay mo, baka naman ang anak natin ang may kasalanan. Hindi siya magkakalakas loob. Sofia, kasalanan ko, hindi ko siya naiturong mabuti. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi. Kasalanan ko po ito. Wala itong kinalaman kay Marco. Tingnan mo, ang bait-bait ng batang ito. Ang anak naming yun, hindi kanya karapat-dapat. Sofia, pag-uwi ng batang yun, ako ang bahala sa kanya para sa'yo. Anong tito? Nababaliw ka na ba? Ah, Sofia, ako ang tatay, ang bahala para sa'yo. ako rin ang nanay, ang bahala. Paano nangyari ito? Noong una, gusto ko lang naman ibalik ang bag. Ay, hoy, gising na si nanay. Naku, nanay, kinabahan talaga kami. Halika, anak, lumapit ka sa lola. Ako, Halika. Mabuti, napakabuti. Manugang na babae. Araw-araw kang iniisip ni Lola. Sa wakas, dumating ka na rin. Nanay, sabihin ko sa inyo. Buntis siya sa anak ni Marco. Totoo ba? Kung ganun, makikita ko na ang apo ko. Ay naku. Salamat sa Diyos. Lola, ako kasi. Gising na po ba ang matanda? Dr. De La Cruz, pasensya na. Susuriin ko ulit ang matanda. Wala nang malubhang problema, pero kailangang maging masaya palagi. Huwag na huwag magpapagalit o mabibigla. Sige, salamat Dr. De La Cruz. Salamat. Manugang, ano ang sasabihin mo kanina? Wala. Paano ko sasabihin to? Daisy. Kuya Marco. Daisy. Sa mahabang panahon, sa wakas ay nakita. Ayokong mawala ka muli. May regalo ako para sa'yo. Anong nangyari? Paano ito nangyari? Daisy. Sa wakas ay nakita. Sino ka? Ako si Kuya Paulo. Kung ako man ay napagkamalan mong si Daisy, pwede na yun.
Pero ang sabi pa, nobyo mo raw noong bata pa kayo. Akala ko nakakatuwa, kaya sinabayan ko lang siya. Pero nagpakilala siya na may dalang bag ng babae. Nakakatawa talaga. Pero bagay sila ni Daisy. Tunay na magkatapat. Daisy, ito ay pwede. Epektibo ito. Kuya Marco, inaasahan ko talaga ang pagpapahayag mo ng nararamdaman. Pero, Daisy, nagkakamali lang pala ako. Hi, Daisy. Ang bruhang babae na yun. sa susunod na pagkikita, magagamit ko ang kanyang pagsisisi para paglaruan siya ng husto. Daisy, gusto kong makita mo mismo kung paano ko pag-try-trypan ang iyong nobyo noong bata pa. Nanay, ang saya-saya mo ngayon ah. Lola po. Sophia, ito ang regalo ko sa iyo. Huwag na po, Lola, napakamahal nito. Maliit na bagay lang ito, ilang milyong piso lang. Anong mahal? Halika, suotin mo. Ilang milyon. Sophia, ito ang baon mo mula sa akin. Ang password, 6 na 6. Kunin mo, gastusin mo. Huwag na po, tita, sapat naman ang pera ko. Ano ba? Kunin mo. Hindi kaya, ilang milyon din ang laman nito. Hindi naman, 10 milyon lang. Medyo maliit nga, gastusin mo muna. Kapag naubos na, bigyan ulit kita. 10 milyon lang ha. Sophia. May kaibigan ako, binigyan ako ng pulang Ferrari. Wala na sa edad ko ang ganito. Ibigay ko na lang sa'yo. Ito. Magkano? Hindi naman masyadong mahal. 4 na milyon. Dolyar. Ako. Hindi kaya ako makukulong sa panloloko ng ilang dosenang milyon. Aray, may multo. Binibini. Tito Jose. Ikaw pala. Aalis po ba kayo, Binibini? Mas mabuti kung sa pangunahing pintuan kayo lalabas. Maraming CCTV camera sa labas ng bahay. Madaling matrigger ang alarm. At saka, maraming asong bantay ang pinapakain sa loob. Hindi pa masyadong sanay ang mga aso. Sa inyo, Binibini, baka kayo ay mapahamak. Ha, ganun ba? Kung lalabas po kayo, Binibini, kailangan nyo po ba ng sasakyan at driver? Hindi na kailangan. Pwede naman akong lumabas pag umaga na. Ngayon kasi, gabi na. Ako. Inaantok na ako. Matutulog na ako, ha? Hayaan na. Hintayin na lang natin si Marco. Para malanawan ang lahat. Sa worst case. Hindi ako makikipag-away. Hindi rin ako sisigat sa mura. Hindi naman siguro nila ako. Ipapakulong talaga, di ba? Hoy. Anak, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Huwag mong pagsisihan habang buhay dahil sa isang biglaang desisyon. Sophia, pag uwi ng batang yon, ako ang bahala sa kanya para sa'yo. Manugang, araw-araw kitang inaasam. Sa wakas ay narito ka na. Kung sila ay tunay na pamilya ko. Ang sarap siguro. Hi. Sige na, hayaan na, huwag na nating isipin. Tulog na.
Umalis ka nga. Ako. Nasaan ang bag ko? Nahanap ko na. Nandito pa. Alam mo ba kung gaano mo ako pinahamak? At saka, paano ka nakapasok sa bahay ko at natulog ka pa sa kama ko? Kausapin mo ako, naririnig mo ba? Nasaan ang agimat ko? Hindi ba nasa loob ng bag ang agimat? Aray. Nasaan ang agimat ko? Kausap kita? Nasaan ang agimat ko? Baka nawala na. Nawala. Samahan mo akong hanapin. Nawala sa kalye. Isang gabi na ang nakalipas. Siguradong wala na yon. Nandyan pa yun, sigurado. Nandyan pa yun, sigurado. Pakiusap, samahan mo na ako. Pwede ba? Pakiusap, please. Sige, sige. Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Isang agimat lang yan. Babayaran na lang kita. Ikaw, Sinuntok mo na naman ako. Anong nangyayari? ano ba yan? Wala. Ano ba yan? Tatay, bakit mo ako sinuntok? Ano ba? Itong batang to, inapi ka ba? Sabihin mo, ano pa bang hindi mo masabi sa akin? Nawala niya ang agimat na bigay ng nanay ko. Nawala. Ayos lang, ayos lang. Ihingi ako ng bago para sa'yo. At saka, isasama ko ang biyenan mo. Kaming dalawa, bawat isa, hihingi ng agimat para sa'yo. Pero wala na akong nanay. Lumuhod ka. Mag-apologize ka kay Sofia. Wala naman akong ginawang mali. Bakit ako mag-a-apologize? Ikaw. Gago ka. Tatay, seryoso ka bang mananakit? Sige, hampasin mo. Bubugin mo ng malala. Sophia, wag mo nang pansinin ang gago na ito. Paano ako nagkaanak ng ganto katulad mo? Hindi, bakit ako ang laging sinisisi? Bakit siya ang kumuha ng maling bag? Sumasagot ka pa. Tito. Tita. Sa totoo lang, ako. Ano nang nangyayari? Maaga pa lang, naririnig ko na kayong nag-aaway. Maaga pa lang, naririnig ko na kayong nag-aaway. Ma, Lola. Ma, itong walang hiyang batang to ang may gawa nito. Sophia, kung may problema ka, sabihin mo sa lola. Wala naman talaga. Naalala ko, mayroon akong ilang interview na pupuntahan ngayon. Magbibihis muna ako, ha? Sumunod ka sa akin. Hoy, Sophia. Ma, upo po kayo. Ayos lang. Mga bata lang yan, nagtatalo lang ng konti. Ito yung mga regalo sa akin, ni Lola, Tito, at Tita. Nandito lahat. Kunin mo na. Ituring mo na lang bilang bayad pinsala. Hindi na kailangan. Dahil sa isang pagkakamali. Akala nila, ako ang nobyo mo. At akala pa nga nila, buntis ako sa'yo. Masama ang pakiramdam ni Lola. Huwag mong sasabihin sa kanila, ha? Pagkatapos ng ilang panahon, ikaw na ang magpaliwanag sa kanila. Tungkol naman doon sa agimat. Pasensya na. Lumabas ka muna, magbibihis na ako. Aalis na muna ako para sa interview. Anong interview? Diretso ka na lang sa kumpanya natin. At saka, ngayon, buntis ka pa. Dapat nasa bahay ka lang. Magpahinga ka. Tama. Mas mabuting magsarili. Lola, Tito, Tita, aalis na po muna ako. Alis. Ha? Ma, pupunta muna ako sa opisina.
Ma, makikipagkita ako sa mga kaibigan ko para magkape. Lola, Marco, ang hirap-hirap mong hanapin si Sofia. Bakit hindi mo pinapahalagahan? Lola, kailan ko ba siya hinanap? Nakalimutan mo na ba? Noong bata ka pa, ang itsura ng pamanang ibinigay mo. Ang tagal na noon. Paano ko pa maaalala? Lola, bakit mo bigla ito tinatanong? Ikaw, magiging pagsisisi mo ito. Kayong lahat, bakit ako lagi ang sinisisi? Siya naman ang nawalan ng bag. At dahil sa kanya, nabigo pa ang pag-amin ko. Nawala niya ang agimat na bigay ng nanay ko sa akin. Nawala. Ikaw, Ayos lang, ayos lang. Ihingi ulit ako ng bago para sa iyo. Isasama ko pa ang nanay ng biyenan. Kaming dalawa, bawat isa sa amin ay hihingi ng isa para sa iyo. Pero wala na akong nanay. Napakasama ko talaga. Tingnan mo ulit. Sunod. Sandali. Ako. hoy, ito ang eksklusibong elevator ng chairman. Tabi ka muna, papasukin mo na siya. Bakit hindi ka pumasok? Pasensya na. Nakita mo ako. Hindi ka man lang bumati. Kumusta po, sir? Gusto kong marinig na, tawagin mo akong tatay. Pero hintayin muna natin na ikaw at si Marco. Pagkatapos ng kasal, saka mo na baguhin ang tawag sa akin, pareho lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikialam sa interview. Kung makakapasok ka sa kumpanya, ay nakasalalay sa iyong kakayahan. Kahit hindi ka matanggap, ayos lang. Trabaho lang yan. Salamat, Tito. Ay, nakarating na ako, Paulem. Sir Reyes, Oy, Assistant Mendoza. Anong hangin ang nagdala sa'yo rito? hindi ba ako welcome? Kung hindi, alis na ako. Welcome, welcome. Paano ka hindi welcome? Tara, upo ka. May bagong tsaa ako kamakailan. Sakto, tulungan mo akong tikman. Huwag muna yang tsa. May isang bagay na hindi ko dapat sasabihin. Pero Sir Reyes, palagi mo kasi akong inaalagaan. Ako, Gets ko, gets ko. Kung sakaling, ako'y magtaksil at magkanulo sa'yo, sana'y kulamin ako ng kidlat, sana'y hindi ako mamatay ng maayos. may isang babae na nagpa-interview kanina. Sumakay siya sa espesyal na elevator ng chairman. Nasa ika-negatibo 16 na napalapag lang. E di narito lang sa akin. Tinatawag niyang tito ang chairman. Ayon sa kagustuhan ng chairman, siya dapat ang biyuda ng pamilyang G. Hoy, pare, literal na iniligtas mo ang buhay ko. Hindi na ako magdadaldal pa. Sa susunod, makikita mo ang galing ng iyong kaibigan. Hoy, hoy. Tayo naman, madali lang ang lahat. Ang pinakamahalaga ngayon ay, hindi natin dapat hayaang maapi ang biyuda dito sa atin. Kung hindi ako. Tama, tama, tama. Gagawin ko na ito. Oo nga pala. Yung biyudang iyon. Ano ang pangalan niya? Paano ko naman tatanungin yon? Basta, maganda naman ang itsura niya. Naiintindihan ko na. Inuman mo lang ng dahan-dahan. Susunod ako sa'yo. Ano ba ang problema ng HR? Bakit kahit anong pinag-aralan, ay pinapapunta nila para sa interview? Sofia, no. Oo, ang mga hini-hire namin, kahit yung pinakamababa, galing sa mga kilalang universidad. Ikaw, galing ka lang sa ordinaryong universidad. Sa tingin mo, anong advantage mo, kumpara sa kanila? Wala, pero sisikapin kong lampasan sila. Medyo kumpiyansa ako sa lakas, at tibay ng katawan ko.
Lakas at tibay ng katawan. HMM. Pasensya na. Sa tingin ko, hindi ka bagay. Hindi. Tingnan mo naman. Ito, Sir Reyes. Ako na ang bahala. Sa tingin ko, siya na nga. Sofia, ha, pwede ka nang umalis. Sandali lang. Ha, Hindi siya pumasa sa interview. Ano ang dahilan? ang kanyang edukasyon at kakayahan ay hindi gaanong umaayon sa ating mga kinakailangan. Pakita mo sa akin ang kanyang resume. Ito. Maganda naman ang pagkakagawa ng planong ito. Maganda ang pundasyon. Maayos ang mga detalye. Mayroon pang magandang ideya. Ang kanyang mga halimbawa ng plano, sinuri mo ba ng mabuti? Tingin ko. Hindi. Paano mo naman nasabi na kulang siya sa kakayahan? Ang kanyang edukasyon. Sa tuwing may meeting ang departamento, paulit-ulit kong sinasabi, huwag hatulan batay sa edukasyon. Tingnan ang personal na kakayahan. Nakinig ka ba talaga sa mga sinasabi ko? Nakita ko ang iyong proposal. Napakaganda ng pagkakagawa. Kailan ka pwedeng magsimulang magtrabaho? Bukas. Pwede na akong magtrabaho bukas. Sige, bukas na. Sabihin mo bukas sa HR na asikasuhin ang kanyang papeles. Naiintindihan ko. Salamat, Sir Reyes. Ay, walang anuman. Ay, ano na? Ano na? Tapos na. Buti na lang pumunta ako. Muntik na, dahil lang sa problema sa edukasyon. Natanggal. Mabuti naman. Alam mo ba? Talagang chairman ang chairman. Iba talaga ang paningin niya sa tao. Ang batang babae, hindi lang maganda ang itsura. Maganda rin ang ginawa niyang plano. Kung pag-uusapan ng personal na kakayahan. Pumasok sa ating kumpanya. Sobra-sobra. Mas mabuti ito. Sir Reyes. Ang young mistress ay medyo matapang. Kailangan mong mag-ingat sa limitasyon. Alam ko. Alam ko. Oo, ito na. Salamat, tita. Imbestigahan mo nga ang kotse na ito. Patangang impormasyon tungkol sa taong ito, si Marco de la Cruz. Isang Porsche na nagkakahalaga ng 200 na milyong piso, tagapangulo ng Wansheng Group, anak ni G. Tianlin, ang pinakamayaman, ang panganay na anak ng pamilya G, si Marco de la Cruz. Daisy. Matagal na kitang hinahanap. Sa wakas nakita na kita. Daisy. Hindi ko akalain na may ganito ka palang kaibigang pagkabata. Pero, ngayon, mapapasa akin na ang lahat. Hello, si Marco de la Cruz ito. Mahal. Ay, huwag kang makulit. May tumatawag. May kausap ako sa telepono. Baby. Tigilan mo nga. May kausap ako sa telepono. Hello. Paano mo nalaman ang numero ko? Hello. Bakit hindi ka nagsasalita? Hello. Nandito ako. Yung numero ng telepono, tinanong ko sa nanay ko. May oras ka ba ngayon? Anong kailangan mo sa akin? Yung agimat mo, nakita ko na. Totoo ba? Nasaan ka ngayon? Padadalhan kita ng lokasyon. Sige, hintayin mo ako. Pupunta na ako ngayon. MMHMM. Napakaganda niya. Normal lang na may boyfriend siya, di ba? Pero bakit ba ako nag-aalala ng ganito? Hindi naman siguro dahil gusto ko siya? Hindi siguro. Nasaan yung agimat? Salamat. Burahin mo yung litrato. Nasaan yung agimat ko?
Pero wala na kasi akong nanay. Ako. Salamat ha. Ako naman talaga ang nawalan. Ang paghahanap nito para sa'yo. Tama lang naman. May iba pa akong gagawin. Una na ako. Sige, bye. Bye. Congratulations sa'yo, nakapasok ka na. Ngayong empleyado ka na, at si Sir Reyes, sa kakayahan mong magplano, magaling ang tingin niya, meron akong kontrata dito. Subukan mo ito. Salamat, ma'am. Gagalingan ko talaga. Sige, magtrabaho ka na. Oo nga pala, kailangan mong bilisin. Dumating na ang client sa Biyernes para mag-check. Sige. Ginang Lee, ito ang proposal na pinaghirapan ko. Tingnan mo, ano sa palagay mo? May kailangan pa bang baguhin? Nagawa na niya agad? Ilan oras kaya ang inilagi niya? Sige, tingnan ko. Ayos naman pala. Walang kwenta. Ulitin mo. Ma'am Lee, pwede mo bang sabihin kung ano ang mali? Kailangan pa bang turuan kita? Inemploy ka ng kumpanya para maging trainee lang. Sige, uulitin ko. Ma'am Lee, tingnan mo naman. Gumawa ako ng bagong version. Ano to? Basura? Hindi. Ma'am Lee, tingnan mo naman po. Binago ko itong parteng ito. Sabi ko hindi ako satisfied. Hindi satisfied. Ganitong klaseng basura. Huwag mo nang ipakita sa akin. Maintindihan mo. Wala ka bang dalang utak sa trabaho? Ha? Nagpapasahod lang ba sa'yo ang kumpanya? Umuwi ka at gumawa ka ulit. Huling pasensya na lang sa kanya. Kung hindi pa rin ito mag-work, i-report ko na siya kay Sir Reyes. Dito po. Sir Go, upo po kayo. Sir Go, ito po, ang pinakamagaling kong tauhan. Si Elena Cruz, ang aming supervisor. Ang produkto at marketing plan ng kumpanya ni Sir Go ay ipinagkatiwala rin sa kanya. At ito naman po, si Sir Go ng Schengen. Kumusta po, Supervisor Elena? Kumusta po, Sir Go? Supervisor Elena, ipakita mo ang plano mo kay Sir Go. Sir Go, tingnan po ninyo. Ang proposal na ito na ba ang final plan ninyo? May problema ba? Sa kabuuan, may pakiramdam ng walang base ang pagmamataas. Nakakairita. Parang sinusubukan nitong magdidikta kung ano ang dapat gawin ng mga user ng produkto namin. Kung ito na talaga ang inyong final na proposal. Mapapaduda ako sa profesionalismo ninyo. Tagapamahala Lee, paano mo naaprubahan ang proposal na ito? Bigyan mo ako ng paliwanag. Pasensya na. Mali ang proposal na dinala ko. Kukunin ko lang ang tamang isa. Sandali lang. Mr. Go, sandali lang po. Mr. Go, tingnan ninyo po ang dalawang proposal na ito.
Okay. Maganda rin ito. Boss Lee, itong dalawang plano, ikaw ba ang gumawa? Oo, ako ang sumulat. Itong dalawang plano, mas nakatuon sa panig ng user, tutok sa pag-akit sa mga user, at sa pagbuo ng magandang relasyon sa kanila. Sa tingin ko, yung ganitong marketing plan, nakaka-pressure talaga. Kung hindi maganda ang gawa namin, parang nakakahiya sa effort mo, Boss Lee. Sobra naman ang papuri mo, Boss Go. Pero Boss Lee, binigyan mo na naman ako ng problema. Anong problema? Yung dalawang planong ito, alin ang gagamitin? Boss Go, kung gusto mo, gamitin mo pareho. Magaling si Lee. Salamat, Boss Go. Salamat, Sir Reyes. Boss Go, tingnan mo, tanghalian na rin. May nireserba akong private room. Sa hotel malapit dito. 3 tayong mag-lunch. Sige, Tara. Anong nangyari? Oo. Sofia, dito tayo nagtatrabaho. Hindi ito lugar para matulog. Kung mauulit pa ito, aalis ka na. Ilang araw na akong nag-overtime. Tinatapos ko yung marketing plan para sa Schengen. Pagod na pagod lang ako ngayon, kaya ako nakatulog. Na-revise ko na yung pangatlong draft. Hindi na kailangan. Na-finalize na yung proposal para sa Schengen. Ikaw si Sofia, di ba? Oo. Ako si Gabriel de la Vega mula sa Schengen. Pwede ko bang makita? Sir Gabriel. Baguhan lang siyang intern. Huwag na nating sayangin ang mahalagang oras mo. Ayos lang. Ilang araw din siyang nag-overtime para dito. Dapat lang natingnan natin. Oo. Salamat, Sir Gabriel. Ikaw talaga ang gumawa ng proposal na ito? Oo nga, kaninang umaga. Kaka-print ko lang. Kanina mo sinabi na ito na ang pangatlong proposal mo. Yung dalawang nauna. Yung dalawang nauna, itinapon ng supervisor namin sa basurahan. Anong nangyari? Bakit ako tinitingnan ninyong lahat? Sir Reyes, mukhang may aasikasuhin ka pa sa opisina. Hindi ka na rin kakain? Oh, pala, yung 3 proposal na ito, nagustuhan ko naman lahat, ipagpatuloy mo na. Nakakahiya kay Sir Go. Salamat sa pagbibigay mo ng mukha sa akin, Sir Go. Ingat po, Sir Go. Sumunod kayong dalawa sa akin sa conference room. Tingnan mo, ito ba yung dalawang naisulat mo dati? Ito, ako ang gumawa niyan. Wala nang problema. Lumabas ka muna. Anong nangyari? May iaanunsyo ako. Dahil sa personal na dahilan, nag-resign na si Supervisor Lee. Ang trabaho ng inyong grupo ay pansamantalang ako ang bahala. Kapag dumating na ang bagong supervisor, sa kanya na ito ipapasa. Sa wakas, umalis na. Kapag successful ang proposal, credit niya. Kapag palpak, iba ang sisihin. At laging may dating, na ang galing-galing niya. Totoo yan. Sofia, di ba? Kanina, salamat talaga sa'yo. Napaalis mo yung nakakainis. Pero, nakakainis ka rin. Araw-araw kang nag-overtime. Gusto mo ba kaming maunahan? Hindi, kasi mababa ang educational background ko. Kung hindi ako magsipag, matatanggal ako. Nasa kumpanya ka na. Sino pa ang magbabase sa educational background? Performance na lang ang basehan, di ba? Yung 3 proposal na ginawa mo. Satisfied ang mga client. Ang galing mo na. Yung planning na ginagawa ko ngayon, ilang beses nang inayos. Hindi pa rin na-approve. Huwag ka nang mag-overtime ng mag-isa, alam mo. Oo, alam ko. Ayos yan. Ako pala si Andrea. Ako naman si Sofia. Ako si Zanke. Kumusta? Pasok. Sir,
May maliit na problema sa planning department. Ano yon? Hahaha. Ganun ba? Ibig sabihin, magaling pala si Sofia doon. Kung hindi lang baguhan si Sofia sa kumpanya, gusto na sana siyang gawing bagong supervisor ni Sir Reyes. Hindi pwedeng ganyan, parang inilagay mo lang si Sofia sa apoy yan. Sabihin mo sa kanya, na maghanap siya ng ibang paraan. Opo. Hello. Matagal ka na sa bahay. Dapat tulungan mo na ako sa kumpanya. Na pala, nandito rin si Sofia sa kumpanya. Sofia, Andrea, tara na. Sofia, anong nangyari sa'yo? Kailangan na nating pumasok sa trabaho. Oo. Marco, salamat sa paghatid mo sa akin. Good luck sa interview. Sige, pagbubutihan ko. Buisit, ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglang, ganito na ang trato ni Marco sa akin? Graduate ng Harvard. HMM, magaling. Pero wala pang gaanong karanasan at nagawa. Diretso bilang supervisor. Malabo. Sir Reyes, baka hindi nyo alam. Kaninang umaga, si Marco ang naghatid sa akin dito. Marco. Si Marco ang tinutukoy mo? Oo. Ano naman kung si Marco ang naghatid sa'yo? Sa iba, wala akong pakialam. Pero dito sa akin, palaging patas ang laban. Kahit pa ikaw ay tao ni Marco. O kahit pa ikaw ay tao ng chairman. Hindi ako magpapaloko. MS, Isabel. Pasensya na. Sa tingin ko, hindi ka angkop sa pangangailangan ng aming kumpanya. Hindi. May sira ba yan? Sofia, kilala mo ba yung pumasok kanina, sa conference room? Oo, hindi kami magkasundo. Oo, malaking problema yan. Sa sitwasyon ngayon, malamang nag-a-apply siya bilang supervisor. Anong silbi ng padala ni Marco? Ang babaeng inaaprubahan ni Chairman De La Cruz bilang manugang, nandito na, kung sakaling payagan yung kabit ni Marco, na mangibabaw sa tunay na asawa. Siguradong wala na akong pag-asa. Pwede ka nang maging kampante. Sa itsura niya, malamang hindi siya natanggap. Daisy, anong ginagawa niya rito? Baka nakilala na ni Kuya Marco, si Daisy. Sofia. Ha? Sofia. Oo nga, matagal na niyang pinalitan ang pangalan niya. Nagkamali si Kuya Marco. Baka naman nakalimutan na rin niya, si Kuya Marco. Matagal na kasi yun. Ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa? Ako, Pwede na ring sabihing stepsister ko. Baka naman, yung tipong kabit na ng agaw ng asawa. HMM. Miguel Santos ang pangalan niya. Noong bata pa ako, nag-abroad na siya para magtrabaho. Ilang taon na siyang hindi umuwi. Si nanay lang ang nag-alaga sa amin. Tapos, ayon sa mga umuwing OFW, yumaman na raw siya. Nagkaroon na siya ng bagong babae at anak. Iniwan na niya kami ni nanay. Si nanay, hindi na niya matiis ang mga chismis, kaya hinanap namin siya. Ang nangyari, napakasama talaga ng ugali. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana laging malungkot si nanay. Hindi sana. Kuya Marco. Ang interview sa kumpanya nyo, ang strict naman, no. Kahit na-graduate ng Harvard, hindi pa rin pumasa.
Kasi posisyon ng supervisor ito. Sa karanasan sa pamamahala, kailangan pa rin ng certain na requirements. Bakit hindi mo subukan muna, mag-umpisa sa basic na trabaho? Basic na trabaho. Bakit hindi? Ako na lang ang maging secretary ni Kuya Marco. Ay, Ay, Kuya Marco, pakiusap naman. sige. Salamat, Kuya Marco. Oo nga pala, Kuya Marco. Naalala mo ba noong bata ka pa, sinabi mo, paglaki mo, pakakasalanin mo ako. Kuya Marco, ngayon, malaki na ako. Salamat ha. Daisy. Pasensya na, mga biro lang yun noon. Huwag mong seryosohin. Kuya Marco, may gusto ka na bang iba? Sige, naiintindihan ko. Magandang balita, hindi pa niya alam na hindi ako ang kanyang Daisy. Masamang balita, may gusto na siyang iba. Buisit, sino kaya yon? Miss Chi. Hala, boss go. May problema ba sa proposal? May ilang detalye akong gustong kumpirmahin sa'yo. Uuwi na ako sa opisina, hala. Mga maliliit na detalye lang. Pananghalian na lang tayo, at doon natin pag-usapan. Ha. Sige. Halika, dahan-dahan. Ikaw nga pala, Sofia, ang galing mo talaga. Kahit na si Kuya Marco, hindi alam na ikaw ang kanyang Daisy. Ay nagkagusto pa rin sa iyo. Ang ganda ng damit ng baby na ito. Maganda rin ang set na ito. Alaynan. Ano? Kakasimula pa lang ng isang araw sa trabaho. Mukha ka ng halos patay na. Wala lang. Dahil kay Sofia siguro. Ano na nakakagulat? Noong nang umalis si Sofia ng gabing iyon, ramdam ko nang may mali sa iyo. Gusto mo siya? Sundan mo siya at bawiin. Ngayon, ganito ang itsura mo. Para kanino mo ipinapakita ito? Akala mo ba ayaw ko? Siya. Walang kwenta talaga. Sasabihin ko sa iyo, pagkatapos ng ilang araw, ay 50 birthday ko na. Kailangan mong ibalik mo si Sofia para magdiwang ng aking kaarawan. Kung hindi, wala na akong anak na tulad mo. Ano nang ginagawa mo dyan na nakatunganga? Huwag ka nang mag-atubili, puntahan mo na. Paano ko naisilang ang isang taang anak na tulad nito? Oo. Boss go. Dito na lang po. Sige na, ihahatid na lang kita. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi kita nakikita na nakapasok sa bahay nyo. Hindi na kailangan. Malapit lang naman. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Sige. Boss go. Sa totoo lang po, may gusto na akong tao. Sino? Kilala ko ba? Kaibigan ko noong bata pa kami. Good night. Bakit hindi si Kuya Paulo, ang naalala ko kanina, kundi siya? Salamat ha. Marco. Dapat ayoko sa kanya, bakit kaya?
Nandito ka. May kailangan ka ba? Yung nanay ko, ilang araw na lang, 50th birthday na niya. Gusto kanyang imbitahin, sa birthday dinner niya. Hindi mo pa sinasabi kay tita, yung tungkol sa atin. Alam mo naman, yung lola ko, hindi maganda ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. Tapos dahil sa'yo, hindi rin nila ako masyadong kinakausap ngayon. Eh yung kanina umaga, yung katabi mo. May babae, di ba? Isama mo na lang siya. Siya ay. Anong ipapaliwanag ko sa kanya? May boyfriend na siya, eh. Sabi ni nanay, kung hindi ka pupunta, hindi na raw niya ako kilalang anak. Sige, gets ko na. Mabait naman sa akin si tita. Ako, pupunta ako. Oo nga pala. Ano bang gusto ni tita? Ito. Ako. Huwag na, tanungin ko na lang si Lola. Kung wala ka ng ibang sasabihin, uuna na ako. Good night. Good night. Lola, nagtatanong lang ako, bakit ka pa mismo pumunta? Ang tagal-tagal na, hindi ka man lang bumalik para dalawin ako. Hindi mo ba ako papayagang dumalaw sa'yo? Ay, Lola, hindi ibig sabihin yun. Nag-aalala lang ako sa kalusugan mo. Ay, huwag kang mag-alala, hindi pa ako mamamatay. Ako, ang lola mo. Gusto kong makita ng personal, ang paglabas ng apo ko sa tuhod. Ha ha ha. Ay sige na, kailangan ko nang tanggapin na tumatanda na ako. Magpapahinga muna ako dito. Ay, yung nanay ni Marco, noon, para mapasaya ako. Noong ika-negatibo 6 na po kaarawan ko, binigyan niya ako ng barot saya. Gusto rin niya yon. Pumunta ka, tulungan mo siyang pumili ng isa. Ako. Sige, Lola, samahan na lang kita sa pagpahinga. Ingat. Lola, magpahinga ka muna dito. Kapag nakapili na ako, babalikan kita. CJ, Palem. Hoy, kasama ko si Sophia. Dito ngayon sa Tech Mall of Asia. Kulang pa tayo ng tagabuhat ng mga bag. Pupunta ka ba? Sophia, sigurado ka bang totoo? Ang balita na narinig mo? Huwag kang mag-alala, Maria. Galing ito sa isang matagal ng empleyado, sa opisina ng sekretarya. Mabuti. Yung barot saya, ang pinakamahal ang bibilhin natin. Sa kaarawan ni nanay ni Marco ngayon, kailangan, gawin mo ang lahat ng paraan para isama ka ni Marco. Tapos, siguraduhin mong magustuhan ka ni nanay ni Marco. Naiintindihan mo? Oo. Tietze. Hoy, hello. Pwede mo ba akong tulungang pumili ng isa na barot saya na bagay para sa kaarawan ng nanay ko? Sige, kukunin ko para sa'yo. HMP. Sofia. Huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang sarili mong naging hadlang sa'kin. May mga tao talaga. Walang pinag-aralan. Nakita ang nakatatanda, hindi man lang bumati. Isang walang hiya na kabit. Anong klaseng nakatatanda yan? Ako ang minamahal ni Miguel. Ang hindi minamahal ang kabit. Sa bibig ng aso, hindi lalabas ang garing. Hoy, narinig ko na matay na ang nanay mo noon pa. Ikaw. Aray. Ma, Naglakas loob kang manapak, sinapak mo ang anak ko. huwag kayong. Huwag mo na siyang sasapakin. Tigil na. Bitawan mo ang nanay ko. Huwag mong sasaktan ang nanay ko. Tigil na. Tatawag ako ng pulis kung hindi kayo titigil. Bitiw. Nanay, ano bang sinasabi mo? Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa ganyang klaseng tao? Matagal na kaming, hindi na magkasing mundo niyan. Serbidora, napili na ba ang damit ko? Okay po ba sa inyo ito? Ito na lang. TSK. Serbidora, gusto rin naming bumili ng barot saya, at yung pinakamaganda. Sandali lang po.
Nanay, nawala ang bracelet ko. Yung binigay sa akin ni Papa, para sa debo ko. Ano? Yung bracelet na 30 mil? Ay, hanapin mo nga. Bilisan mo, hanapin mo. Tumigil ka. Ikaw ang kumuha ng bracelet na iyon, di ba? Baliw. Hoy, wag kang aalis. Sasailalim ka sa body search. Anong karapatan mo para ay body search ako? Ayaw mong magpa-body search. Ibig sabihin, may tinatago ka. Ikaw talaga ang kumuha. Anong ginagawa mo? Ikaw talaga iyon, hanapin mo nga. Magnanakaw. Tingnan mo ito, ano ito? Pinagbintangan ninyo ako. Hoy, Huwag kang magsinungaling. Ang pulse Ares na ito, nakita ko mismo na kinuha ito ng nanay ko, mula sa bag mo. tumawag ng pulis. Tumawag ng pulis. Ipakulong siya. Papanagutin siya. Sige, tumawag kayo ng pulis. Pagdating ng pulis, mapapatunayan na pinagbintangan ninyo ako. Ang mapaparusahan ay kayo. Hoy, ikaw, anong ginagawa mo? Wala. Ninakaw mo ang fingerprint ko. May CCTV dito sa tindahan. Hindi magtatagumpay ang balak ninyo. Servidora, kumusta po? Pwede bang makita ang footage ng CCTV ninyo? Sige, hahanapin ko ang manager. Ano naman kung may CCTV? Sinadya kong pumili ng lugar na hindi sakop ng CCTV. Anong pinag-aawayan ninyo dito? Anong pinag-aawayan ninyo dito? Sinasabi ng dalawang babaeng ito, ninakaw daw niya ang kanyang pulse Ares. Gusto nilang tingnan ang CCTV ng tindahan natin. Sofia, ang tagal nating hindi nagkita. Namimiss kita. Boss Lee, hindi na ako i-Boss Lee ngayon. Salamat sa iyo. Wala na akong magawa kundi ang magmana ng negosyo ng pamilya. Narinig ko, gusto mong tingnan ang CCTV ng tindahan namin. Oo, pasensya na. Nasira ang CCTV namin ilang araw na ang nakalipas. Hindi na kita matutulungan. Manager. Noong unang beses kitang makita, mukha ka nang mapanlin lang. Ngayon, nagnanakaw ka pa. Tama. Ang kapal ng mukha. Ang pulseras naming iyon, mahigit 200,000 piso ang halaga. Nako, mahigit 200,000. Malamang 10 taon kang makukulong niyan. Hindi ako nagnakaw. Ikaw lang nagsasabi niyan. Ang ebidensya ang magsasabi. Nandito ang fingerprint mo sa pulse Ares na ito. Tumawag ka ng pulis. Hayaan mong pulis ang umusig. Hoy, anong ginagawa mo? Ano nang ginagawa? Sasampalin kita, magnanakaw. Ikaw, papatayin kita. Hoy, tulong. May tao ba dyan? Nanonok, itong magnanakaw. Ninakaw niya ang pulseras namin. Sasaktan niya ako. Ako. Hindi ako nagnakaw. Sila ang nag-akusa sa akin. Hulihin siya. Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo ako. Akusa. Nakuha ang pulseras sa loob ng bag mo. Nandito pa ang fingerprint mo. Akusa pa ang sinasabi mo. Sasampalin kita, magnanakaw. Sasampalin kita. Array, bitawan mo ako. Hindi ako nagnakaw. Sila ang nag-akusa sa akin. Bitawan ninyo ako. Bitawan siya. Bitawan mo siya. Umalis ka dyan. Lola, hindi ko ninakaw ang gamit nila. Alam ng lola. Huwag kang matakot. Ipaglalaban ka ng lola. CJ, halika rito. May kasabwat pa pala. Tumahimik ka. Kung mag-iingay ka pa, pupunitin ko ang bibig mo. Ako ito. Nasa mall ako ngayon. Magpakita ka sa harap ko sa loob ng 5 minuto. Nasaan ang bracelet? Pakita mo sa akin. Ang bracelet na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 300,000. May fingerprint pa niya rito. Mga bagay na milyon-milyon ang halaga. Inilagay sa harap ng aming Sofia. Hindi man lang niya tiningnan. Isang mumurahing bracelet na ilang 100,000 lang ang halaga. Ang lakas ng loob mong gamitin para siraan siya. Magaling ka lang magyabang. Kung talagang may kaya ka, magpakita ka ng bagay na milyon-milyon ang halaga. Ginoong Yang, ikaw. Matandang ginang. Noong nakaraang taon, sa Hong Kong Baoli, ay naibenta sa auction ang isang Natural Imperial Green Jade Bracelet. Ang presyo nito ay 60 milyong Hong Kong dollars. Ito na iyon. Magaling ka lang magyabang.
Pwede ko ring sabihin na ang bracelet namin ay bilyon-bilyon ang halaga. Ano ba ang alam mo? Ang mall na ito ay isa sa mga pag-aari ng matandang ginang. Isang simpleng bracelet na 60 milyon lang. Kailangan pa bang magsinungaling sa inyo ang matandang ginang? Sophia, itong bracelet na ito, ibibigay ko na sa iyo, apo. Halika. Lola, hindi ko pwedeng tanggapin. Napakamahal nito. Mabait na bata. Isang pulseras na nagkakahalaga ng 48 milyong piso. Hindi man lang pinapansin ng apo kong si Sophia. Tapos ngayon, sinasabi ninyong ninakaw niya ang pulseras ninyo. Lola, ano pong ginagawa ninyo? Sabihin mo. Sa harapan ko. Ulitin mo. Sabihin mong si Sophia ang nagnakaw ng pulseras ninyo. Sabihin mo. Sabihin mo, kanina ang yabang-yabang ninyong magsalita. Hindi ba't sabi ninyo, pagkatapos bumili ay uwi na kayo? Ano ba ang ginagawa ninyo? Hindi ba sinabi niyo, bibili lang ng gamit tapos uwi na? Ano ba ang ginagawa ninyo? Tatay, Miguel, Bakit? Naapi ka ba? Hindi ko pinapansin ang anumang away nyo. Tumigil na tayo dito. ano ka ba? Naglakas loob kang sabihin sa akin ang ganyan? Ikaw, Ang asawa mo at anak mong babae, pinagbintangan ang aming Sophia na nagnakaw. Pinahiya siya ng sobra. HMP. Isang salitang tumigil na, ay sapat na. ano ang gusto mong gawin? Mata sa mata, ngipin sa ngipin, 10 beses na bayad. Daisy, seryoso ka bang makikipagsabuatan sa mga dayuhan? Aapihin ang nanay mo at kapatid mong babae. Ako si Sofia. At, mula nang, pinalayas mo kami ni nanay. Wala na tayong koneksyon. Haha. Isang lalaking mapagbalat kayo pala. Kahit paano, tatay mo pa rin ako. Gusto mo bang magkagulo tayo ng ganito? Tama. Nasa bag mo nga, ang pulseras, at may fingerprint ka pa. Kung magkagulo, di mo alam kung sino ang talo. Hindi sira ang CCTV ng tindahan. Pwede nating tingnan. Anong sinasabi mo? Tingnan niyo ang sige. Hindi pwede. Tindahan ko ito. Ayaw ko. Gusto mo pang magpatuloy ang tindahan mo? May kontrata tayo. Kung paalisin niyo ako, bayaran niyo ako. At saka, kahit wala ang tindahang ito, hindi mabubuwag ang pamilya namin. Gusto niyong makita ang CCTV. Panaginip lang yan. Anong pangalan mo? Elena, bakit? Galing sa pamilyang iyon. Ipaalam sa lahat. Ipapasara ko lahat ng negosyo ng pamilya nila. Ilang dekada na ang pamilya namin sa negosyong ito. Kayo lang ang may sabi na ipagbabawal ito. Ginang, dati siyang pangulo ng samahan ng mga negosyante sa Gemnan. Ang kasalukuyang pangulo ay ang kanyang pamangking lalaki. Ginang, nakikiusap ako. Patawarin ninyo ako. Sofia, tulungan mo naman ako. Pakiusap. Dalhin na siya palayo agad. Ginang, awa ninyo. Ginang, awa ninyo po. Ginang. Sophia, wala ka bang ibibigay na pagkakataon sa iyong ama? Ginampanan mo ba ang responsibilidad mo bilang isang ama? Noong mga panahong iyon, ako at si nanay, naglakbay ng napakalayo para hanapin ka. Ikaw, may bago ka ng babae at anak. Pinagtabuyan mo pa kami ni nanay. Alam mo ba kung paano kami nabuhay sa mga nakaraang taon? Habang ikaw at ang iyong kasintahan ay masayang namumuhay kasama ang inyong anak, mag-isa lang akong pinalaki ng nanay ko. Habang binibigyan mo ang anak mong babae ng 300,000 bilang regalo sa pagiging adulto, at pinag-aral sa ibang bansa, ako lang ang nagpakahirap para kumita ng pang-tuition. Pasensya na. Nang may sakit na ang nanay ko, humingi ba ako sa iyo ng tulong? Nagbigay ka ba kahit piso? Anong karapatan mo para isipin na, sa isang pasensya na, mapapatawad kita? Nagkamali ang tatay mo. Hindi mo alam na mali ka. Takot ka lang. Kung gusto mong tumigil na ako, pwede. Pwede. Sabihin mo. Ano man ang hilingin mo, papayagan ko. Ako. Gusto kong lumuhad silang dalawa at humingi ng tawad sa akin. CJ, Tatay, Miguel. Pasensya na.
Pangalawa, ito ang agimat na ibinigay sa akin ng nanay ko bago siya namatay. Ito ang agimat na ibinigay sa akin ng nanay ko bago siya namatay. Gusto kong, yumuko ka ng 3 beses, at sabihing nagkamali ka. Kung ayaw mo, huwag na. Teka, Ayos lang kung ayaw mo. teka. Luluhod ako. Lola, umalis na rin tayo, Lola. Tara na. Lola, Ha? salamat talaga ngayon, Lola. Ano bang pasasalamat yan sa Ken? Lola, Ha? yung tungkol sa, yung pulsera, 48 milyon yun, sayang naman. Hihi. Peke lang yon. Ha, Kahit peke yon. Kung sabihin kong totoo yon, sino na magsasabing peke yon? Lola. Tara na, tara na. Ha ha ha. Lola Sofia, ang bilis ninyong nakauwi. Aray! Tingnan mo ang batang ito. Wala na ngang maiinit na pagkain pagdating mo. Ano na pinakukumusta mo dyan? Tingnan mo ang mukha ni Sofia. Ito. Sino ang nanakit sa'yo? Ay, huwag na. Lola, pinagalitan na niya sila para sa akin. Pasensya na. Dapat nauna na akong pumunta. Ano naman ang magagawa mo kung nauna ka? Ang nanakit sa akin, ay ang nanay ng kapatid mong iyan. HMM. Aray, naiinis ako. Bakit hindi mo tinawag si Marco? Kung nandito siya, hindi tayo apihin ng matandang iyon at ni Sofia. Hindi tayo apihin ng ganyan. Kahit hindi alam ni Marco, na si Sofia ay si Daisy, mahal pa rin niya si Sofia. Kung talagang tinawag mo siya, baka siya pa ang kakampi sa kanila. At saka, kung malaman niya ang nangyari ngayon, talagang wala na tayo. Kaya naman, nasayang lang ang inis natin. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi ka na bankrupt sa negosyo, at hindi ka na baon sa utang, hindi sana tayo napunta rito, at napunta tayo sa lugar na ito. Sa tingin ko, hindi dapat kayo. Ginawa ng masama si Sofia ngayon. Ay, nakita mo na yung malandi na iyon. Nakilala na niya, ang isang napaka-impluensyang lola, at gusto pa siya ng anak ng pinakamayaman. Kaya gusto mo na siyang tanggapin bilang anak. Sasabihin ko sa'yo, huli na. Nang paluhurin ka niya, para sa agimat ng nanay niya. Hindi siya nang hinayang. Ano ba ang alam mo? Ang sitwasyon ngayon, Isay, kung gusto niyang magpakasal sa mayaman. Napakaliit ng posibilidad. Pero si Sofia, possible pa. Ano naman ang mapapala natin dyan? Nandito ang dugo, kahit hindi niya ako kilalanin. Ako pa rin ang tatay niya. Kapag umasenso siya, may parte ako dyan. May parte ako. May parte kayo. Magagawa ba yan? Sa ugali niya ngayon, halatang gusto niyang iwan ka. Panaginip lang niya yon. Siya ba ang masusunod kung anong relasyon? Ako ang nagsilang sa kanya. Habang buhay, kakapit ako sa kanya. Basta wala akong hiya. Ang utang ko, siya ang magbabayad. Ang huling bahagi ng buhay ko, siya ang mag-aalaga sa akin. At pati ang buong pamilya natin. Kababata ko si Isabel. Noong bata pa ako, lumipat na sila. Umiiyak ako ng matagal noon. Sa mahabang panahon, hinanap ko siya. Hanggang sa huli, natagpuan ko rin siya. Pero hindi ko inakala na ganoon na siya ngayon. Gagawin ko ang lahat para mapaalis siya sa kumpanya. Hindi ko akalain, na noong bata si Isabel. Halos pareho, ang naging karanasan namin. Nang makilala kita, saka ko lang nalaman kung ano ang pagmamahal. Sayang lang. May boyfriend ka na pala. Sino nagsabi sa'yo na may boyfriend ako? Nung tumawag ako sa'yo nung isang araw, narinig kong tinawag ka ng boyfriend mo. Baby. Ay, huwag kang lumapit, yung araw na yun, yung narinig mo. Yung dalawa yun. Yung nung araw, yung sumando sa'yo kahapon. Kasama mo, nagtatawanan kayo. Client yun ng kumpanya.
Siya, oo, may gusto nga sakin. Pero, tinanggihan ko na siya. Kung ganun, wala kang boyfriend? Wala. HMM. Pero katulad mo, may kababata rin ako. At nangako kaming dalawa, magpapakasal paglaki namin. Ganun ba? Gets ko na. Pero, kamakailan lang, may nakilala ako. Dahil sa kanya, naramdaman kong, hindi naman pala talaga ako ganun kagusto. Yung tao na yun ay, Hoy, di pa ako tapos magsalita. Nako, ang tanga-tanga ko. Ako na ang tatawag, parang ang labas, di ba ako nahihiya, HMM. Ay nako. Sasabihin bang kapalaran ang may gawa, o sadyang hindi lang talaga meant to be? Aray, Hay, mali. sige na. Simulan na natin. Sir Reyes, May utang ka sa akin na 50 milyon. Saan ka ba tatakbo? hindi, 20 milyon lang yon, di ba? 20 milyon. Ako at ang mga kasama ko, ang hirap mong hanapin. Alam mo ba? Siyempre, kailangan din ng bayad yun. Ha? Ganito kalaking halaga. Paano ko yan mababayaran? Narinig ko, may maganda kang anak na babae. Maganda naman talaga. Haha. Kahit hindi ito katumbas ng 50 milyon. Pwede pa rin itong magbayad, para sa ilan sa mga pagkalugi ko. Hahaha. Hindi. Sir Reyes, May paraan ako. sabihin mo, Mayroon akong mas nakatatandang anak na babae. Mas maganda pa siya sa bunso. Mayaman na lola ang kinilala niya, at ang anak ng pinakamayaman. Gusto rin siya. Ang halagang ito, para sa kanya, parang ambon lang yan. ikaw, Sir Reyes, pwede mong alamin, yung lola na kinilala niya, para lang mapagbigyan siya. Isang pulseras na 60 milyon, pinagtripan lang niyang basagin. totoo. Ay, tutu, haha, Eddie, tayo na, umalis, ay, sakay na. Sofia, ha? Anong ginagawa mo? Sinong hinahanap mo? HMM. Wala naman. Sinungaling. Ang iba, kanina pa kitang kakaiba. Ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tingnan mo kung sino yun. Sabihin mo na ang totoo. Ayoko nang kausapin ka. Sabihin mo na, Sofia, nakikiusap ako sa'yo. Kung hindi mo sasabihin, hindi ako makakatulog. Kayong, sino ba kayo? MSG. Sumama ka sa amin. Binabalaan ko kayo, huwag kayong magkakagulo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis, kayong mga ito. Hoy, tigilan ninyo yan. Ano ba ang gusto ninyo? Oho. Nagmamagiting ka pala. Umalis ka dyan. Huwag nang makipag-usap sa kanila. Dalhin ninyo silang lahat. Lalabanan kita. Ginoo at ginang. Ginoo. Ginang. Hilahin ninyo sila. Sofia, Hilahin ninyo sila sa tabi, para matuto sila ng leksyon. hoy sandali. Sandali. Tagasingil lang ako ng utang. Pangako ko, hindi na ako. Muling mga abala kay Sofia. Ang bagay na ito, hayaan na natin ito. Sige na. Pagsingil ng utang? Oo. Siya yun. May utang na 50 milyon. Nang singilin ko siya. Sabi niya, kilala ng anak niya, isang mayamang lola. At isang anak ng pinakamayaman, na nagkagusto sa kanya. Kaya dinalaw ko si Sofia. 50 milyon, tama ba? Hindi, kahit piso, huwag ninyong ibigay sa kanila.
Hindi, kahit isang kasing ay hindi ko ibibigay sa kanila. Sophia, ako ang tatay mo. Nang pinalayas mo kami ng nanay ko, sa bahay, wala na tayong kinalaman sa isa't isa, kahit nahabulin ka ng mga nagpapautang. Kahit nabugbugin ka hanggang maging lumpo, o patayin ka, hindi kita titingnan. 50 na milyong piso, panaginip lang yan. Ikaw lang ang nagsasabing wala na tayong kinalaman. Ako ang tatay mo. Kung hindi mo ako tutulungan magbayad ng utang, araw-araw akong magsusuot ng sirang damit, hawak ang isang basag na mangkok, pupunta sa opisina mo o sa bahay mo para manglimos. Ipapaalam ko sa lahat na isa kang walang utang na loob na anak. Tao ka pa ba? Hindi na ako tao. Hayop na ako. Nasisiyahan ka na ba? Matandang hayop na ako. Kung hindi mo ako tutulungan magbayad ng utang, ikaw naman ang gago. Magkakasama tayong mabubulok. Oh, bigyan mo ako ng 1 bilyon at aalis na ako ng mabilis. Hindi kita makakasagabal para makapag-asawa ng mayaman. Ha, gusto mo palang makapag-asawa ako ng mayaman. Pero kahapon, tinanggihan ko na ang pag-ibig niya. Sinabi ko rin sa kanya, na may kasintahan ako mula pa noong bata, at matagal na kaming nagsumpaan. Pag-aasawa. Hoy, hindi ba't may nakilala ka pang lola? 100 milyon lang, hindi naman ganun kalaki. Lola din niya yun. Akala kasi niya buntis ako, sa anak niya kaya mabait siya sa akin. Ikaw, ang tanga-tanga mo. Anak ng pinakamayaman siya, napakagandang pagkakataon, para makapag-asawa ng mayaman. Pinabayaan mo lang. Mas mabuti pa yun kaysa sayo, kung makapit na tae. Anak, huwag kang makinig sa kalokohan ni Sophia. Ako ang tatay niya. Pag-usapan ng pag-aasawa, desisyon ng magulang, ipapakasal ko siya sa'yo. Bigyan mo lang ako ng 100 milyong piso na doll. Kung ibibigay mo yan, magagalit ako sa'yo habang buhay. Kung masyadong malaki ang 100 milyon, sige, 70 milyon na lang. 80 milyon. 70 milyon. 50 milyon, hindi na pwedeng bababa pa yan ha. Ha? Hatakin nyo yan palayo. Itapon nyo sa malayo. Ikaw, umalis ka rin. Kung muling manggugulo ka sa kanya, tingnan mo kung hindi kita papahirapan. Bakit ka nandito pa, Marco? Gusto mo bang panoorin pa ang kahihiyan ko? Mahal mo pa ba siya? Ako. Hindi na importante. Umalis na tayo. Ano? Tinanggal ka na sa kumpanya. Aray, Nalaman na ni Marco na ako ang nagtaksil kay Sofia. Ay naku, ito ang kapalit ng ginawa mo. Kapalit ng ginawa mo. Bilis, 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 mag-impake ka na at umalis na tayo sa Jiangxing agad. Bilis, bilis, bilis. saan ka pupunta pag alis mo sa Jiangxing? Sir Reyes. Oy, Ayos. Ayos. Miguel. Ang 2 anak mong babae mo. Ang gaganda naman ng mga ito. Ha ha ha. Sir Reyes, bigyan mo ako ng 2 araw na palugit. Siguradong babayaran ko yan. Yung panganay mong anak na babae, kung ibaba niya ang pride niya, at lumapit sa binatang mayaman, baka may pag-asa pa. Pero ngayon, anong pinagsasabi mo? Dalhin niyo na siya. Huwag. Sir Reyes, graduate ng Harvard ang anak ko. Kung ibaba niya ang sarili niya, mabilis lang niyang kitain niyang pera. Graduate ng Harvard? May mga boss na gusto ng ganun. Hindi, huwag mong gawin yan. Sir Reyes, huwag. Pakiusap. Huwag mong gawin yan. Pakiusap. Miguel, pwede namang huwag ko galawin ang anak mo, pero yung utang mo, ikaw ang magbabayad. Puso, atay, bato, mga mata mo, dugo mo, balat mo, buto mo. Pwedeng ipagbili lahat yan. Hindi, huwag. Xiao Xiao, Tatay, Miguel. Anak natin si Xiao Xiao. malaking tao rin si Sir Reyes. Mabuti pa nga para kay Xiao Xiao kung sumama siya. tigilan mo yan. Dalhin na. Dalhin mo siya. Tulungan mo ako, nanay. Walang sinumang makakapag-abot sa anak ko. Umalis ka. Bitawan mo ako. Papatayin ko kayo. Napakabait na babae ni Sophia. Bakit hindi mo pinapahalagahan?
May nangyari sa pamilya Garcia. Anong nangyari? Yung pinagkakautangan ngayon. Sumunod kay Miguel Santos papunta sa bahay ng mga Garcia. Gusto nilang kunin si Isabel para pantubos sa utang. Nanay ni Isabel, para protektahan si Isabel. Naglabas ng kutsilyo. Yung pinagkakautangan at si Miguel Santos, namatay sa lugar. Nabaliw din ng nanay ni Isabel. Patay na rin si Miguel Santos. Sabi kasi, pinapante ni Miguel Santos yung pinagkakautangan para dalhin si Isabel. Kaya, siya yung... Marco, ikaw, sumunod ka agad. Tingnan mo kung ano ang maitutulong mo. Tulungan mo hanggat kaya mo. Bilisan mo. Opo. Aalis ka na? Oo. Pwede bang huwag ka nang umalis? Hindi pwede. Patay na si Miguel Santos. Anong sinasabi mo? Yung mga yun, pumunta sa bahay nila para kunin si Isabel bilang bayad sa utang. Pumayag si Miguel Santos, nanay ni Isabel, para protektahan si Isabel. Nagdala ng kutsilyo at nasugatan ng iba. 2 namatay, 2 ang nasugatan. Huwag ka nang umalis. Yung katambal mo noong bata pa, hindi pa ba siya dumarating? Hindi ko pa siya nahahanap. Pwede bang huwag mo nang hanapin? Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Yung kalagayan ng pamilya ko, nakita mo na rin. Kahit patay na si Miguel Santos. Sa pagitan natin, may makapal na pader. Kung tayo ang magkasama, hindi tayo magiging masaya. Gusto ka ng lola ko, gusto ka ng nanay ko, gusto rin kita. Siguro nung unang beses kitang makita, gusto na kita. Ma, Kuya Paulo, ano ba talaga ang dapat kong gawin? tatay, gusto kong magpalit ng pangalan. Masyadong pangkaraniwan yung Paulo de la Cruz. Gusto kong tawaging Marco de la Cruz. Kumikinang tulad ng mga bituin sa langit. Ikaw pala,